doon sa nadagdagan na exemption? Naku po. Bakit? Kung nagtsatsaga kami doon sa hindi busway, di hanggang mo alis. Di ba? Bakit nagkakaroon sila ng exemption? I drive myself every day. So I know how it is. You know? So agahan mo, lakad mo. Gusto bakit exemption ka ba? Presidente ka ba ng Pilipinas? Dati exempted ka sa busway. Hindi pwede yun. Kumusta ko kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ko tayo nagbabalik sa panibagong reaction video. Ayun na nga mga kababayan dito sa video na to. Pag-usapan nun natin itong banat nitong si Soto. Kahit na pinapanood natin ang video ni Soto, wag niyo pa rin huyang iboto dahil wala naman hong prinsipyo at paninindigan niyang mama na yan. Gusto lang ho natin yung kanyang mga sinabi kaugnay doon sa issue na dagdagan yung mga VIP na makakadaan dyan sa EDSA bus lane. Kasi si Marbil, meron silang proposal na yung mga PNP emergency, malaya nang makakadaan dyan sa EDSA bus lane. Ang dami hong sumoplak doon sa idea na yon. Pag daw gusto mong makarating na maaga sa iyo pupuntahan, Marbil, sabi nitong si Soto, agaan mo daw yung alis. Napanood nyo yung ating intro, mamaya ho mga kababayan, babalatan ni Soto itong si Romel Marbil. At dito rin ho sa video na to, pag-usapan ho natin itong si attorney. Itong attorney na kinasuhan ng cyber libel para sa mga kababayan nating mag-scrutinize, maglalabas sa vulnerability ng ating gagamiting sistema sa 2025. Mag-isip-isip po kayo. Makakasuhan po kayo ng cyber libel ng COMELEC, no? Imbis na imbestigahan, siyasatin, talagang pag-aralan na maigi kung meron nga bang basihan yung mga sinasabi ni attorney. Ang ginawa ho ng COMELEC, pinapadisbar siya, pinapatanggalan ho siya ng lisensya, ng pagka-CPA, kinasuhan siya ng cyber libel. Ang tanong, magkakaroon ho ba tayo ng isang panibagong attorney Glenchong? Kasi si attorney Glenchong sa Smartmatic siya eh. Ito sa Miro system naman ho itong si attorney. Ayun na nga mga kababayan, sa mga bago lang sa PH Update. So like at subscribe. Masaya na po tayo dyan. Wala maraming Cheche-Bureche. So like at subscribe lang. Masaya na po tayo dyan. Sa mga nagpapakulay. Naku, mga nagpakulay pala. Retired dito. Natambakan na naman ho tayo. Sa susunod na video na ako magme-mega love shoutout kasi medyo mahaba-haba pag-uusapan natin dito. Rekta na ho tayo dito kay attorney. Matindi ho itong video niya na to. Ito. Game. Nakita natin kay Ma'am Joey. Nanonood tayo kay Ma'am Joey kagabi. Daming double agent. Mga double, triple agent. Gumagamit ng mga dummy account. Secret na lang. Baka ano pa eh. Baka ako mapag-inita kasi ako nandun eh. Kaya ako mapag-initan. Alam nila, nakilala ko sila. Ito, game. Automated counting machines pwedeng ma-hack? What? Alright, kinasuhan ako na Attorney naman. Pumipiyok ka, nagbibinata, ganon. ang COMELEC dahil sa isang video kung saan pinag-uusapan ko yung kahinaan ng automated counting machines or ACM at pwede ba silang ma-hack? Ito po si Attorney Harold Respicio at kinasuhan ako ng COMELEC at ipapadisbar din daw nila ako at tatanggalin din daw yung lisensya ko bilang CPA mula sa PRC. Wow! Nakakatakot, alright? Yung video na yon na sinasabi nila ay pinatanggal na nila mula sa Facebook so hindi nyo ma-access. So pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Attorney, meron ka bang kopya? Kung meron kang kopya nun, sendan mo ako. Dito sa YT, di nila basta-basta mapapatanggal yon. Dito natin pag-usapan yung mga binulgar mo na yan, ha? Sige, kung meron ka pang kopya niyang video niyan, bigyan mo ko. Bigyan mo. Ito kung ano yung laman ng video na iyon. Alright. Ako bilang abogado, ay isa rin akong IT expert kasi bago ako naging abogado ay isa akong CPA. Nagtrabaho ako sa Deloitte, ang #1 auditing firm sa buong mundo. At ang expertise ko was information systems audit. Kaya alam ko ang lahat ng mga bagay na yan. Marunong akong mag-code at marunong akong mag-hack.
Ang trabaho ko before was tignan yung mga kahinaan ng mga computer systems at sasabihin ko, "Hoy, pwedeng i-hack ito, baka gusto mong ayusin." Actually, dun sa video na yon, sinabi ko lang na, "Hoy, Comelec, merong kahinaan itong automated counting machines, baka gusto ninyong ayusin." So, Attorney Harold Respicio, ano ba yung sinasabi mong kahinaan doon sa video na yun? Ang sinabi ko was, sabi ko, kapag connected yung ACM sa internet bago mag-print ng election return, pwedeng ma-hack yung makina at madaya okay. ang eleksyon. Wow, Attorney Harold Respicio, please tama. explain. Ano ba ang proseso ng pagboboto gamit ang automated counting machine? So, ito po yung proseso. Ayon sa rules na inilabas ng COMELEC, yung automated counting machines ay nasa presinto on the day of elections. Yung automated counting machine na yon ay connected sa internet the whole day. At kapag boboto ka, ilalagay mo yung boto mo doon at bibilangin ng makina lahat ng boto. Pero yung pagbilang ng makina, para siyang nag-i-score ng basketball. Habang bumoboto ang mga tao, merong running score. Pero hindi katulad ng basketball, yung score doon sa loob ng voting machine na yun, hindi mo nakikita, walang nakakakita. At makikita lamang yung final score pagkatapos na ng pagboto matapos ang alas 7 ng gabi on election day. At lalabas yung information na yon sa pamamagitan ng pagprint ng election return. Tapos, yung makina, ipapadala niya yung result sa servers ng COMELEC at yun yung official na returns ng election. Ang concern ko was, kapag konektado sa internet yung makina, bago mag-print ng election return at corrupted yung source code ng makina, pwedeng ma-hack ng isang hacker yung makina at dadayain yung lalabas na final score doon sa election returns at madadaya yung resulta ng election. Yun po ang puntos ko doon sa video na iyon. So, Attorney Harold Respicio, bakit pwede bang mabago yung source code ng isang makina? Well, ang binanggit ko doon sa video was, pwede, on principle, basta may physical access ka sa makina. Bilang eksperto sa IT, ikaw din, kapag bumibili ka ng gadget mo doon sa Green Hills, di ba? Kapag nakaw yung cellphone na yon or nakaw yung laptop, pag dadalhin mo doon, babaguhin na nila yung source code ng computer na yon kahit may password pa yung device na yon. Kasi, ang basic principle ng information systems security is, basta may physical access sa device, ang isang masamang tao at gusto niyang baguhin yung source code ng makina na yon, pwede mong mabago yung source code ng makina na yon. So, on principle, ang mga makina ng pagboto, basta merong access ang tao dyan, pwedeng mabago yung source code. Ngayon, ang diniscuss ko doon sa video was, sige, sinesecure nga ng COMELEC lahat ng makina na iyon. Actually, meron bang opening, ang sinabi ko sa video is, meron bang opening or instance na baka hindi nakatingin yung gwardiya na merong bad actor doon at baguhin niya yung source code? Kayo na lang ang humusga, di ba? So, mahirap iwasan yun kasi kahit gaano ka pa ka-stricto sa pagbantay ng makina, kahit konting sandali lamang na merong access ang masamang tao doon sa makina, halimbawa, galing sa loob ng gobyerno, kung gusto nilang dayain yung election, pwede nilang dayain yung election. Yun yung binanggit ko doon sa video na iyon. Ngayon, hindi mo maiiwasan yung bagay na iyon. Kaya, ang alternatibo mong solusyon dyan ay, kapag nagtanim sila ng masamang code, source code doon sa makina at may opening sa hacker, pwedeng i-hack. Dapat ang gawin mo, during election day, huwag mo siyang i-connect sa internet. Kasi kahit corrupted yung source code nun, kahit ano pa ang gawin ng hacker, hindi niya ma-access yung device. Therefore, hindi niya mababago yung score. And kapag hindi niya nabago yung score, ang lalabas na score ay yung tamang score sa makina at walang magagawa yung makina. Once i-connect mo na siya sa internet later at ipadala mo yung results sa server ng COMELEC,
hindi mahirap nang dayahin yun kasi may kopya na lahat ng watcher ng totoong resulta ng eleksyon. Yun yung binabanggit ko na pwedeng opening doon sa video na iyon. Doon sa video na iyon, naging detailed ako sa pag-discuss ng teorya ng computer securities at paano i-take advantage yung kahinaan na yun doon sa sistema ng automated counting machine. So, nag-code ako doon, dinemo ko kung paano mo talaga siya gagawin code by code, line by line, at ginamit ko itong laptop ko para i-demo in actuality paano siya gagawin. Para, pag nakita ng COMELEC yung video na yun, oo nga no, o kaya nakita ng taong bayan yung video na yun, sasabihin nila, oo nga no, convincing yung explanation ni Harold. Pwede ngang mangyari. Ayusin na natin to. Actually, yun yung purpose ng video na yun eh. Yun yung hope ko na sana maayos ng COMELEC yung rules nila. Kasi, ang simple lang siyang pwedeng ayusin. Walang mawawala sa atin. Ang gagawin lang ng COMELEC is, babaguhin niya lang yung rules niya kung paano natin i-handle yung ACM machines during election day. Kasi right now, may lunabas na rules ang Di ho kaya sinadya talaga ng COMELEC yun na ano na gawin yung rules na yun para para talagang ma-infiltrate ng mga hacker nitong ni Tambaluslos at nitong si Kokak yung sistema para lalakas ng loob nila, 'di ba? Lagi niya sinasabi, panalo na kami. Ano kami, kumbaga, walang matatalo, lahat ng 12 pasok. Yan sa mga alyansa, di ba? Baka dahil dito sa vulnerability na-discover nitong si Attorney. Buti na lang nandiyan si Attorney Harold. Palakpakan natin si Attorney. Magaling. ACM kung paano i-operate yung voting machine na yun on election day. At kapag babasahin mo yung rules, connected na siya sa internet on the whole day. And walang instruction dun na dapat hindi siya connected sa internet or dapat i-connect mo lang siya sa internet after mag-print ng election returns. Ang recommendation ko was, bilang eksperto, ay magdagdag ka lang ng isang linya dun sa rules mo, COMELEC, at sabihin mo dun na wag mong i-connect sa internet habang nagbobotohan at habang nagpiprint ka ng election return. At i-connect mo lang sa internet pag magsesend na ng data papunta sa server ng COMELEC. May masama ba dun? Walang masama dun. Walang mawawala sa COMELEC, walang mawawala sa botante ng tao kapag yun ang gagawin mo. Yun lamang ay isang expert advice ko para mapabuti yung sistema ng COMELEC. Napakadaling solusyon po, Chairman George Garcia, okay? So sabi ng COMELEC, tingin ko kailangan makipag-ugnayan nitong si Attorney Harold dito kay Attorney, pangalan to? Si Attorney Glenn Chong. Sila na magkakasundo yan sila, kasi pareha sila ng advocacy para sa malinis na na election. Attorney Harold Respicio, bakit naman kasi hindi mo na lang sinulatan yung COMELEC para i-report yan, para mag-usap kayo ng COMELEC? Bakit mo pa inilabas sa public? Actually, sir, nilabas ko yung video na yun on the day na nag-demo yung COMELEC doon sa aming probinsya, sa Reyna Mercedes Isabela. Kasi tumatakbo rin akong vice mayor doon sa aming probinsya. And during demonstration, kinausap ko yung head ng COMELEC sa aming bayan. Tinanong ko siya about sa vulnerability na ito. Hindi niya masagot at dinismiss niya ako. Dismissive siya sa akin. Pinakausap niya sa akin yung provincial COMELEC. Tinanong ko siya, pinagalitan pa ako. Dinismiss niya ako at binabaliwala niya yung concern ko. So, anong gagawin ko? Malamang kapag erase ko sa COMELEC, since ganun na yung attitude niyo, COMELEC, wala na akong ibang choice, kundi ibigay sa taong bayan yung impormasyon na yon at sila ang mismong magtutulak sa COMELEC na improve nila yung sistema nila. Alright? At sinasabi rin ng COMELEC ngayon, merong isang question na yang si Harold Respicio, nagkakalat lang yan ng masamang impormasyon, misinformation. Kasi kung nagsisinungaling yung voter machine natin, kung pwedeng ma-hack, meron namang randomized audit. So, tama, pwede kang mag-randomize audit. Pero ibig sabihin ba walang nangyaring dayaan? Totally, hindi. Kasi, kapag meron ako bilang hacker at may access ako dun sa automated counting machine, pwede kong piliin yung machine na pwede kong dayain. Pwede kong sabihin na itong mga makinang ito, wag nating dayain, pero yung makina number 1, 2, 3, dito sa precinct na to, dayain natin. Paano kapag dun sa randomized testing mo, ang itest mo ay yung mga makina na hindi nadaya? The only way na pwede mo lang masabi
na totally na walang nangyaring dayaan sa election is i-test mo lahat ng voting machine at i-secure mo lahat ng resibo ng boto doon sa ballot box na yon. At dapat isa-isahin mo kung nagmamatch lahat ng ballot box at saka yung resulta ng boto. Since hindi ginagawa ng COMELEC, hindi nila pwedeng i-discount yung possibility na pwedeng madaya yung election. Yun yung point ko po doon sa video na iyon. Ang question pa sa akin ng media is, Attorney Harold, bakit ginamit mo ba yung doon sa video mo, ginamit mo ba yung code ng COMELEC, source code ng COMELEC? Hindi! Wala akong kopya ng source code ng COMELEC. Wala akong kopya ng firmware ng voting machines. Wala akong access sa voting machines. Hindi ko alam. Pero lahat kasi ng prinsipyo ng lahat ng information systems, katulad ng mga ACM, ay pare-pareho lamang yan. Ang dinemo ko lang doon ay, kapag ako ay isang eksperto, ganito ang pwedeng mangyari para maayos itong sistema ng COMELEC. So, dinemonstrate ko doon kung saan yung mahina na parte. Kapag ako yung masamang individual na gustong dayain yung makina, ipinakita ko doon kung paano mo talaga i-code. Gamit ang ibang source code, gamit ang ibang equipment, ang ginamit ko lang na equipment is yung laptop ko, hindi yung actual voting machine. Pero, ang prinsipyo ng pandaraya ng mga makina, ng pagmanipulate ng mga makina ay pare-pareho lamang. Yun lang yung dinademonstrate ko. In as much as pwede kong i-demonstrate sa kahit na kaninong tao yung mga vulnerability ng kahit na anong gadget. Pero hindi ako nagkaroon ng access sa source code ng COMELEC at yung firmware ng automated counting machines. So yun. At yun nga, pina-down na ng COMELEC yung dalawang video yun na nasa Facebook na nakapost. Ngayon ko lang na-realize na yun pala ang dahilan. Kasi sabi ng Facebook, sabi ko, bakit ninyo tinanggal itong mga videos na ito? Sabi ng Facebook sa akin, kasi may nag-report na nagva-violate ka daw ng batas. Sabi ko, freedom of speech yan. Kaya ako nagsasalita tungkol dito is gusto kong inform yung tao. Dahil kapakanan nila ito, demokrasya nila ito para sa integridad ng halalang 2025. At sana marinig ng COMELEC para magbago ng rules yung COMELEC. Actually, tinanong ako ng media kanina, so Harold, ano ang response mo dito sa mga kasong gagawin sa'yo? Kasi ipapadisbar ka pa daw sa Supreme Court at tatanggalin ka pa daw ng lisensya mo bilang Certified Public Accountant dyan sa PRC. So anong response mo? Talagang ganyan ang buhay. Wala tayong magagawa. Kung gusto nila, kunin na rin nila yung aso ko kasi gusto na naman nilang sirain ang buhay ko. Pero ang bottom line is, Chairman George Garcia, pagkakataon mo to na patunayan ang iyong sarili. Legacy mo ito. Hindi ko alam kung ito ang una o huli mo bilang chairman ng COMELEC. Gusto mo bang matandaan bilang chairman ng COMELEC na... Hindi, baka ano sir, baka pagka natanggal ka na, na-disbar ka na, natanggalan ka na ng lisensya sa PRC, baka yung vulnerability na bulgar mo, mawawala na yun. Kasabay ng pagkawala mo bilang abogado at yung iyong ang tawag dito, yung iyong lisensya, mawawala na rin yung vulnerability. Ikaw ang vulnerability. Ikaw ang kahinaan ng 2025 election. Kayo sir, kayo. Ang solusyon para matanggal ang vulnerability ng 2025 election, yung mga vote counting machine, dapat madisbarya ang siya. Imbis na ayusin yung source code, yung sinasabi nitong si Sir na huwag i-connecta sa internet, imbis na yung rules ang ayusin, ang ginawa nila, yung nagbulgar ng kahinaan, papatanggalan nila ng pambihara talaga. Administrasyon na to, bangag na sa lahat ng nila, puro kabangagan yung pinaggagawa nila. Nagpapatahimik sa mga concerned citizen na gusto lamang ng tapat na eleksyon? O gusto mo makilala bilang isang professional at mature na commissioner na nakikinig ng feedback, especially mula sa expert, at titignan mo yung sistema mo kung tama ba o mali. At kung tama, babaguhin mo. At kung hindi naman totoo yung sinasabi ni Attorney Harold Respicio, and then let the public
judge for themselves. Dahil pinakamahalaga po lahat ang kalayaan ng tao na magsalita. Nangyari na po ito paulit-ulit sa maraming gobyerno sa buong mundo, kung saan merong mga taga-tuligsa sa gobyerno at pinapatahimik nila yung taong iyon. Pagdating sa huli, ang talo ay yung mga abusadong gobyerno na iyon. Pagdating sa huli, ang katotohanan pa rin ang lalabas. Kaya ang advice ko sa COMELEC ay, kung sa tingin ninyo, aatras ako sa informasyon na to, or aatras ako sa kandidasiya ko bilang Vice Mayor ng Reyna Mercedes ng Isabela, well, hindi ko gagawin yun. Dahil nagtitiwala ako sa ating batas na ang tama at ang karapatan nating mga individual na malaman ang lahat ng transaksyon ng gobyerno ang siyang magwawagi sa huli. So, Ayun mga kababayan, para sa mga nasasakupan itong si Vice Mayor. Vice, panalo ka na Vice. Sure win, ika nga. Kahit tumakbo ka niya ng congressman, baka manalo ka Diyan sa binulgar mo na yan. Sikat ka na Pero okay na muna yung Vice. Pagka, kunyari, hindi tayo pinalad, ibig sabihin, yung vulnerability na take advantage ng mga hacker. Yan yung atin dito. Pero malamang sa paghahanda ng COMELEC dito sa election na to, ito tingin lang natin. Yung mga team ni Tamba at nitong si Butod, naghahanda na rin kung sakaling i-connecta na sa internet itong mga makina na to. Sigurado, yung sinasabi nitong si Sir, malamang sa malamang, yun ang mangyayari. Kasi ang dahilan lang naman kung bakit ginagawa ng COMELEC. Kasi ayaw ho nilang magkaroon ng doubt ang ating mga kababayan dito sa papalapit na election. Naiintindihan naman natin yon. Pero kung ang magiging tugon ayusin o imbestigahan yung mga sinasabi nitong si Sir kung merong basihan, mas okay sanang approach yun kaysa yung tipong tatakot-takutin nyo yung mga susunod na yung mga kababayan natin maglalabas ng mga impormasyon na ganyan, pag-analisa na ganyan, yari kayo sa COMELEC, talagang didisbar kayo, sa cyber libel kayo. Ito, bugati, paano pagka-ordinaryong Pilipino? Yung tipong maalam lang sa computer. Pero posible talaga yun. Posible ko talagang mangyari yung sinasabi nitong si attorney. Tsaka isa lang pagka yung isa na dali na ng mga hacker ng Tamba at nitong si Butod, lahat na ho yun kasi pare-pares lang naman ho ng source code yan Kumbaga, lahat ho ng mga makina pag na-access nila yung isa, ibig sabihin kaya na ho nilang i-access ang lahat. No, kaya yung magiging resulta sa 2025 midterm election, talagang makukompromiso kung sakaling hindi pagtuunan na ng pansin yung policy na sinasabi nitong yung rules na sinasabi nitong si Sir Harold. Dapat talaga wala mo nang kukonektang internet diyan. Hayaan nating ilabas, i-print yung resulta. Tapos pagka magsisend, bahala na kayo doon, magsisend at least meron ng ebidensya yung mga watcher na itong nakuhang boto ng mga kandidato natin. Tama, yung mga kandidato natin. Magwa-watcher din kaya tayo, no? Tingnan natin mga kababayan, baka mag-watcher din tayo. Watcher ho tayo ng lahat ng kandidato nito sa Tatay Digong. Tayong magiging bantay sa mga boto nila, no? Bago ho mag-election, maglabas ho tayo ng sarili natin yung kumbaga mock election tayo, no? Magpalabas tayo ng link na kung saan talagang shareable lahat ng sa social media, lahat ng may cellphone ay makakapag-participate. Sige, tingnan ho natin kung makakapag-ganon tayo para makapag-mock election na tayo. PH update, mock election. Nakananto ko, matindi-tindi ho yun. Ito, rekta ho tayo dito kay dating Senator Tito Soto, no? Kahit napapanoorin natin ng video niyan, huwag nyo pa rin hong iboto yan. Ito ay pagpapakita na kung gaano kawalang kwenta yung si Marcos Jr. Teka. Ito ang gagawing pagpuna dito nitong si Soto, isa hong testamento sa walang kwenta-kwentang pamumuno nitong si Marcos Jr. Mantakin nyo yun, kailangan pang sabihin ng mga senatorial candidate ni Bangag, itong mga ganitong klaseng litanya, pero ang mismong presidente natin, walang tayo dito sa mga ganitong klaseng issue. Yung sinasabi ni Marbil, dapat pati PNP emergency, pwedeng dumaan dyan sa bus. Lahat na lang emergency. Pupunta lang si kabit itong si General, hindi itong si Marbil,
si General A, pupunta lang niya yung kabit niya, dadaan siya sa emergency to. Kailangan kong magpa-change oil. Diba? Ganyan ho yung mga yan eh. Masyadong entitled mag-buy. Kaya yan tuloy, dami nagalit sa'yo. Kasi pati ho yung DILG Secretary, di ba, nagalit dito sa mama na to kung ano-ano kasi pumapasok sa utak nitong si Marbil eh. Kindly state your name, organization, and question. Hi, good afternoon. Preston po from Newswatch Philippines. Yung usap-usapan po ngayon recently is yung nangyari sa EDSA Busway and yung mga pagdadagdag ng exemptions. Sabi po ni PNP Chief Marbel kung kakausapin niya yung MMDA. But for you po, anong stand nyo dito sa adding exemptions sa paggamit ng EDSA Busway? And ano po yung siguro a commitment nyo sa Filipino public sa galing manalo po kayo na pagdating po dito sa EDSA Busway na mainit din talaga sa taong bayan? Senator Lacson. Yes, ako may proposal, hindi naman original idea. Gawin natin counterflow yung mga bus sa EDSA. Yung northbound, hayaan mo maging southbound. Tingnan ko, let the problem solve itself. Lahat iiwas sa head-on collision. Actually, maganda ho yung ano na yan, yung panukala na yan, no? Ano lang talaga, yung safety lang ng mga mananakay at motoristang issue dyan kasi magbabaliktad ho siya eh. Yung labasan, mapupunta doon sa daanan ng mga ordinaryong motorista. Yun lang talaga, yung safety ng mga bumababong pasaheros dyan sa bus lane na yan. Yun lang ho talagang makukompromiso. Pero maganda yan. Maganda yan. Kung masusolusyonan nila yun, dapat implement na nila sa lalong madaling panahon yung pag-counterflow na yan ng mga sasakyan dyan sa EDSA bus lane. At saka wala na exempted. Ito, ini-implemented sa Taipei actually. Nagulat ako kasi minsan nandun ako. Pasalungat yung mga bus. Doon sa mismong lane ng halimbawa southbound, northbound yung bus. At wala na sanang exempted. Kasi pagka merong leeway, nagbigay ka ng exemption, meron at meron dyan mag-i-interpret para sa sarili nilang benefit. So, balik rin natin. Kailangan lang i-review ng MMDA yung reconfiguration ng infrastructure. Kung paano lang mapapatupad na yung direksyon ng takbo ng bus pasalungat sa traffic do sa lane. Nasa ganon, di subukan nilang pumasok sa bus lane. Sarili na nilang lookout yon. Kung papasok pa rin sila magsa-subway pa rin sila or busway, I'm sorry. So yun ang aking proposal. Kailangan pag-aralan din. Tito Sen. Yes, I agree with Senator Lacson. No? But right now, I disagree doon sa nadagdagan na exemption. Naku po. Bakit? Kung nagtsatsaga kami doon sa hindi busway, diyagaan mo alis. Di ba? Bakit nagkakaroon sila ng exemption? I drive myself every day. So I know how it is. So agahan mo, lakad mo. Gusto bakit exemption ka ba? Presidente ka ba ng Pilipinas na exempted ka sa busway? Hindi pwede yun. Hoy, Marbel! Hindi raw pwede yun. Presidente ka ba ng Pilipinas? Presidente nga, di dumadaan dyan eh. Vice President nga, di dumadaan dyan eh. Walang nga talaga tong Marbil na to. Ayan tuloy, nasoplak ka nitong si Soto. Marami na hong galit dito sa Chief PNP na to, sa totoo lang. Lumaki ho ang ulo. Ito Soto, meron pa akong susumbong sa'yo ha. Ito kasi notorious tong ano na to eh. Ano siya eh, Chief PNP pero yung binibigyan niya ng leeway yung mga kriminal eh. Baka tayo mayari tayo no. Mali. Hindi, mali. Bura. Hindi. Magalit yang si Romel Marbil sa atin, no. Hindi niya binibigyan ng leeway yung mga kriminal. Ang sinabi lang niya, mali 'yon mali. I take it back. Ang sinabi yun ito sumbong na kita kay Soto kasi galit din sa droga to eh. Galit daw ko no. Ang sabi nitong si Marbil, Soto sabi niya ganito, yun daw mga nagdodroga nagpapahaba lang ng oras. Yan si Marbil. Dina-downgrade niya yung epekto ng ipinagbabawal na droga. Yung tipong nagpapahaba lang ng oras kasi mahirap ang buhay sa Pilipinas. Yan, ganun daw yung mga gumagamit daw ng droga, ganun lang daw yung dahilan kaya nagbabangon sila. Payag ka ba doon bilang senatorial candidate?
payag ka ba doon sa sinasabi nitong si Marbil na yung mga nagdodroga ay nagpapahaba lang ng oras? Hindi naman talaga addictus benedictus tong mga to. Bagkus gusto lang nilang kumita ng extra. Tapos pag uwi sa bahay, mananaga na sila, no? Pambihira talaga tong si Romel Marbil. Ayun na nga mga kababayan, no? Napanood nyo ho yung mga banat nitong si dating Senate President Tito Soto. Ano hong masasabi nyo dyan? Dyan sa panukala nitong si Romel Marbil. Pagka nagkataon ho kasi, pupunta lang sa kabit itong mga general na to sa PNP. Hindi si Marbil, baka sabihin niya. Sina-cyber libel ko siya, sinasabi ko may kabit siya. Hindi siya. Yung mga ibang mga PNP general, maraming kabit yung mga yan. Ang mga bata-bata pa, yung mga chicks na mga yan, mga kolehiyala. Siyempre, pagka mag-change oil yung mga yan, siyempre, emergency yun. E di silang lahat, dumadaan dyan sa emergency lahat yun, magpapa-change oil eh. Oh. Kaya tayo, hindi ho talaga tayo siyang ayon dyan sa gustong mangyari ni Romel Marbil. Ibang klase ho talaga itong mama na ito. Ang daming galit dyan, sa totoo lang. Most hated PNP chief sa kasaysayan ng Pilipinas. Yan nung si Romel Marbil. Thank you po, Tito Sen. Yun. Ay ano ho tayo doon? Sang-ayon ho tayo doon sa sinasabi nitong si Tito Sen. Kung gusto mong maagang makarating sa iyong paroroonan, Romel Marbil, agahan mo na lang yung alis sa inyo. Tsaka yung mga panukala mo na yan, naku, dumaan ka na nga, tapos, alam mo nang mali yung ginawa mo, marami nang nabwisit doon sa ginawa mo. Tapos, susundutin mo pa na kesyo, dapat yung emergency ng PNP pwedeng dumaan dyan sa EDSA bus lane. Hindi nga ganun yung yan. Kung ganun pala, maglagay na lang tayo ng lane, no? Sa bawat anak ng toko. Yan ng lane na yan para sa mga mananakay, hindi para sa emergency. Para sa emergency, edi patabihin nyo na lang yung mga yung mga nasa gilid, yung mga nasa ordinaryong mga motorista, makiusap na lang kayo. Diba? Pero yung para sa mga mananakay, mga mananakay, kung saan ilinaanyang sang lane na yan, doon lang natin ibigay. Pero kung presidente ka, pwede ka dumaan dyan. Siyempre, courtesy yun, presidente ka at vice-presidente ka eh. Pero yung Chief Justice, Senate President, House Speaker, hindi nga sila nag-i-insist na, ay dapat pagka Senate President, pagka Congressman, pwedeng dumaan dyan, pagka Senator, pwede. Ikaw, Chief PNP ka lang. Yung mga halal na opisyal, hindi sila nag-i-insist na dapat pwede kami dumaan dyan, pwedeng ganito, ganyan. Anak ng toko. Dahil sa emergency ng pag-change oil ng mga congressman, mapupuno yung magkakatraffic dyan sa bus lane. Pambihira talaga to. Ayun na nga mga kababayan, dito na unahan tatapusin ng ating reaction video. Maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update sa mga kababayan nating mga nag-subscribe sa mga nakalipas na araw, mabuhay ko yung lahat. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, no? Wala akong bayad yan, libre lang yan. Maraming salamat to mga kababayan. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.